Kakapasok lang, Kimbo, nagmistulang basang sisiw just in lecture ni VP Sara Fernandez at Castro. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Dan Congressman Dan Fernandez hindi umobra ang angas at harap-harapang sinupalpal ni Vice President Sara Duterte matapos tila pinagtulungan at subukang ipahiya sa budget hearing for Office of the Vice. Ako bumibilib ako nung una dyan kay Kong Dan. Diba? Sa Meralco. Ngayon, ewan ko ba? Nako. President na matapang naman itong hinarap ang mga kongresista. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang di kaya sa ginagawa mong ganyan, Kong Dan, bumalik ka sa pagiging artista na lang. aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ng tila pinagtulungan at ipahiya di umano ng mga ilang kongresista si Vice President Sara Duterte, matapang na hinarap nito ang mga kongresista sa ginawang pagdinig ng House Committee of Appropriation sa panukalang 2.37 billion pesos proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 na pinangungunahan ni Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representative Miriam Kimbo na tila uminit sa umpisa pa lamang dahil tila pinagtutulungan di umano ng ilang mga kongresista si VP Sara Duterte matapos na paulit-ulit na tinanong ng confidential fund ng Office of the Vice President sa taong 2023 na tila nagpainit sa ulo ni VP Sara. Kalokohan lang kasi yung ginagawa nila yung hearing na yan. 'Di ba? Yung hearing na yan, uulitin ko, hindi naman siya pumunta diyan para pag-usapan yung confidential fund. Yung confidential fund na yan, meron ng ano yan, merong, 'di ba? Iba yan. 'Di ba? Tapos na yan At saka may ibang ano na yan. Ngayon, kung meron silang tinatanong kay VP Sara about sa confidential fund o ano-ano mang pondong inaano ni VP Sara, di dapat dumiretso na lang kayo sa COA. 'Di ba? Kaysa siya na lang yung pagtatatanungin nyo. Kasi, kakatanong nyo ng ganyan, humaba ng humaba. Ayaw nyo palang bastusin kayo ni VP Sara sa pagsagot-sagot niya, bakit binabastos nyo rin siya sa ganyan? Vice President yan, pero hindi nyo binibigyan ng respeto. 'Di ba? Pagpalagay natin, ganito kami, nandito ka sa Congress, nandito ka sa amin sa hearing, kailangan bigyan mo kami ng respeto. Paano nga niya kayo ire-respeto kung siya hindi nyo binibigyan ng respeto? Vice President yan, walang pinagkaiba sa Presidente. Kung ano yung binibigay niyong paggalang sa Presidente, dapat binibigyan nyo rin ng paggalang ang Vice President. Kaso nga lang hindi. Pinapunta nyo sa dyan para personalin. Galit kami sa mga Duterte, galit kami sa iyo, Sara Duterte. Lalo kami nagagalit sa iyo kasi nagiging number 1 ka. Ewan ko ba kung bakit minamahal ka ng mga tao? Ewan ko ba sa iyo? Diba? Kaya kailangan palabasin ka naming masama. Diba? Ganun yung nangyari. Tapos na kasi yung usapan. Ika nga ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo, tapos na yan Nakalipas na yan. Nandito tayo para pag-usapan yung 2025 budget ng Vice President. Kaso hindi. Pilit nyo pa rin isinasaksak yung confidential fund na hindi naman na dapat pag-usapan. Kaya nga sinasabi ko, kung meron kayong gustong hanapin dyan sa confidential, pumunta na lang kayo sa COA. Diba? Para makatapos-tapos na yung usapan. At saka hindi naman haharap sa inyo si Sara Duterte, si BP. Kung siya talaga, may tinatagong kurakutan sa sarili niya. 'Di ba? At nakikita mo, hindi siya natatakot sa inyong humarap. Kasi ang mga taong guilty o may tinatago, may lihim na ginagawa, na hokus-pokus, alam mo sa mata niya Pero kay BP Sara, nakikita mo sa mata niya, tumitingin talaga siya sa inyo. Kay Castro nga, tumitingin siya ng harap-harapan Diba? Tingin talaga siya. Alam mo, ang taong may sala, madaling makita sa mata. Tanungin niyo sa mga investigador yan. Yung mga magagaling na investigador, sa mata pa lang, makikita mo na. Pagkat ang kanyang ipinunta sa naturang pagdinig
ay patungkol sa budget proposal ng OBP sa taong 2025 at hindi ang confidential fund na hindi naman kasali sa kanilang proposal budget. At dahil sa paulit-ulit na tanong at paulit-ulit din itong sinasagot ng Vice Presidente ang ilang kongresista. She quoted, "I will forgo the opportunity to defend the budget of the Office of the Vice President in a question and answer format. I will leave it to the House to decide on the budget submitted." End quote. Na tila nagpainit sa ulo ng mga kongresista. At bilang pagtugon sa isang punto ng paglilinaw, itinaas ni Laguna Representative Dan Fernandez ang kanyang kamay at nagsabi na ang pag-akusa sa mga mambabatas ng planong pag-atake sa Office of the Vice President ay hindi patas dahil na-offend daw ito sa sinabi ni VP Sara na pinagtutulungan daw ito ng mga kongresista na may conspiracy na ibagsak at siraan si VP Sara. Ngunit sinabi din ito kung mayroon daw ay hindi ito kasali at dapat daw ay i-amend ni VP Sara ang kanyang statement na patungkol sa mga kongresista. Dahil dito, isang matapang na tugon ng Vice Presidente na tila nasupalpal si Representative Dan Fernandez nang sabihin ni VP Sara na hindi niya binanggit ang conspiracy o isang plano ng pag-atake mula sa komite sa nangyaring pagdinig at ang mga salitang ito ay nanggaling daw mismo kay Representative Dan Fernandez at hindi ka VP Sara. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan na tila naghugas kamay itong si Congressman Dan Fernandez. So parang ang inaano nga yung pag-atake ng Kongreso, ganyan sa impeachment trial ni VP Sara. So parang inilalabas dito ni Dan Fernandez na wala kaming kinalaman, bakit mo sinasabi na ganito ganyan. Kaso nga lang sabi ni VP Sara, hindi ako ang may sabi niyan, ikaw ang may sabi niyan. Parang ano, no? Parang sa pelikula lang, no? Sa mga action movie. Diba? Di talaga, masusupalpal ka talaga doon. Diba? Ikaw yung nagsasabi niyan, hindi ako. At tila nagisa sa sarili nitong mantika at di umano'y galing sa kanyang bibig mismo na tila umami na ito na mayroon talagang mga nagtutulungan na patalsikin ang Vice Presidente sa pwesto dahil naghugas kamay ito at talagang sobrang asar ng mga ito. Dahil so parang ano, no, si Kong Dan lagi na lang nadudulas. Katulad doon sa security, nagsalita siya noon na kompleto naman yung mga ng kapulisan, ganto. Pero ang sabi ni Marbil, kinukulang daw. 'Di ba? Tapos ito naman, nahuhuli ka, nako ha. Ikaw naman talaga Kong Dan, oh. Nako ha. At saka kung meron man talagang nagpaplano ng ganyan, siguro kung meron nakakarating na hearsay kay BP Sara, hindi mo naman masisisi yung mga yon. 'Di ba kung sino man yung kumakampi sa kanya o pumapanig sa kanya na nagsasabi ng ganun. Pero si VP Sara is nagsasalita naman, okay lang, tanggalin niyo ako, okay lang yan. 'Di ba? Butakin mo. Vice President ka na pero gustong-gusto mo, okay lang sa iyo matanggal. Yung iba nga kahit mayor lang o papatanggal ka sa posisyon, takot na takot ka na talaga eh. 'Di ba? Handa niyang tanggapin kung ano yung magiging desisyon sa kanya. Pero ang tanong dyan, yung taong bayan ba matatanggap yung ganun? Kung sakasakaling merong ganun, kung sakali 'di ba? Siya ipabababain o ganyan. Ang problema yung taong bayan ba papayag? Kasi nga yung taong bayan lalong napapalapit sa kanya. Alam naman natin yung suporta ng taong bayan na binibigay kay BP Sara. Although merong mga ibang taong bayan na kontra sa kanya. Na alam natin kung kanino sila nakakampi. 'Di ba? Pero yung mga taong yon na sumisimpatya kay VP Sara, sigurado ba kayo magugustuhan yung magiging resulta nun? Syempre hindi. Kasi nga, alam nila yung ginagawa ni VP Sara. Alam nila na mas nakakatulong sa taong bayan. Mas tinitignan ni VP Sara yung problema ng taong bayan. Siguro, kung pinababayaan nyo lang na magtrabaho si VP, wala sanang problema eh. Kasi, ang nangyayari kasi, kayo yung nagbibigay ng stress sa sarili nyo sa kanya eh. Kayo yung nai-stress sa kanya, hindi siya yung nai-stress sa inyo. Kasi kung siya nai-stress sa inyo, malamang ko, hindi niya na kayo masagot-sagot. Pero ang nangyayari, parang kayo yung nai-stress sa nangyayari. Kaya kayo yung tanong ng tanong sa kanya ng kung ano-ano. Na wala naman talaga doon sa usapan. Sila mismo ang naglalabas
ng mga salitang minsan ng sinabi ni VP Sara na may nilulutot di o man ng impeachment complaint laban sa kanya ang mga kongresista. Sinabi din ng Vice Presidente na nakita na nila di o mano ang kahinatnan ng budget hearing dahil simula sa umpisa ng pagtanong tungkol sa confidential fund hanggang sa EOM ng COA within days nakikita na di o mano nila ang pattern ng atake ng mga kongresista kaya't nagdesisyon ang OBP na hindi na di o mano dagdagan pa ang bala ng atake ng mga ito at ipakita sa mga tao na yung confidential funds. Anya, we are in good faith of using that in goodwill namin na mapapadali ang trabaho pero pwede siyang hindi gamitin ng OBP. Nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gamit kayo ng term transparency pero kayo di naglalabas ng resibo sa mga travel nyo sa Kongreso. Ilabas yung resibo, sabi ni FRRD. Ayan yung sinasabi ko. Ayan yun. Gusto nyong malaman yung about kay VP Sara, ilabas mo lahat ng mga pinagkakagastusan mo, ganto, ganyan, ganyan. Gusto nyong malaman. Kung gusto nyong malaman yung sa kanya, dapat, para magkaroon ng transparency, halos lahat yan. 'Di ba? Mauna kayo. 'Di ba? O yung presidente, 'di ba? Kailangan maglabas din. Kasi pare-pareho kayong public servant. 'Di ba? Naglilingkod kayo sa bayan. Kailangan ipakita nyo sa tao na malinis kami. Kung ano man ang mga pondong nakukuha namin is ginagamit namin sa tama. Kaya hindi kami magdadalawang isip na ipakita sa inyo kasi wala kaming ginagawang masama. Ganun yun. Pero kung kay VP Sara lang yung hinihingi ninyo, is unfair yun. Hindi yun transparent. 'Di ba? Hindi transparent. Dahil siya lang. Ang dami-dami yung lingkod bayan. 'Di ba? Pero siya lang talaga. Ang tingin nyo ba kay Sara Duterte is numero 1 kurakot? O siya lang talaga ang kurakot sa gobyerno? Parang ganun eh. Ganun yung nagiging tingin nyo sa kanya. Kurakot ka, Sara Duterte, kaya kailangan ilabas mo yan. Kailangan ipakita mo sa amin kasi may balita kaming kurakot ka daw. Parang ganun yung nangyayari. Nagiging bintang sa kanya yun. Bakit sa dami ba nang naglilingkod sa bayan? Kuidaw, di ba? Sa maraming nakaupo ba? Si VP Sara lang ang kurakot kung sakasakali. Di ba? Si VP Sara lang ba ang may issue ng mga ganyan na ini-issue sa kanya? Di ba meron din yung iba? Dapat pati yung mga nai-issue ang iba is iniimbestigahan o pinapalabas din yung mga ganyan mga pondong ginagastos niya. Diba? Para maging transparent, lahat na kayo dapat. Ganun po yan. Kasi kung sa kanya lang talaga, is parang nagiging insulto sa kanya yan. Diba? Palagay mo, wala akong ginagawang mali, pero parang ang tingin sa akin ito, magnanakaw. Parang ako lang ang magnanakaw sa government. Parang gano'n. Diba? Parang ipinamumukha nyo sa kanya, doon pa lang, parang pangbabastos na sa kanya yung nangyayari. Kaya naman kayo, may unprogrammed budget pa kayong nalalaman. Asan transparency nyo? Dan Fernandez focuses more into drama, which has no room for a formal setting of communication. He failed to demonstrate professionalism, highly critical thinking, and appropriate manner. What a shameful person you are as one of the leaders to govern the country. You are expected to act on your job as how it is to supposed to be. Kawawang bayan natin. When we select a leader next time, please let us be wise. Let us choose a leader who is intellectual, professional, virtuous, and most of all, leader is honest and sincere to perform his/her duties, particular in helping his men within reach or poor and solve criminality. Everyone will benefit of our leaders' action. That's how government leaders must work on their duties. Iyan, mahilig lang sa performance lang yan. Isa ring kurap at sunod lang sa agos. Desisyon niyang walang sariling paninindigan. Hahaha, supalpal si Dan Fernandez kay VP Sara. Hindi kasi nakikinig yan. Hay nako, sayang lang ang pera at oras sa hearing na yan. Talagang gusto nilang gawa ng mali ang ating mahal na VP Sara. Pinakita nyo lang. Tamantakin mo, no? Budget lang sa 2025 yung dapat pag-uusapan dyan, pero kung saan-saan na nila dinala. Kasi nga nakakuha sila ng pagkakataon, 'di ba? Once in a blue moon lang yan na makakaharap nila si VP Sara. O lahat ng may mga galit kay VP Sara dyan, magsilabas. 'Di ba? Halos lahat ng may mga galit sa kanya, sila yung may mga karapatang magsalita.
'Diba? Meron nga gustong magsalita, parang di gustong i-depensa si VP Sara, hindi nila pinagsasalita. 'Diba? Kung gaano kabulok ang Congress natin ngayon at ipinakita din ito kung gaano kagaling si Vice President Sara Duterte at lalong minahal ngayon ng taong bayan. Dan Fernandez, you will be caught by your words and your words will condemn you. Ang galing ni VP Sara. Very smart, they cannot put her into their trap but instead they were trapped their own trap. Mag-observe ni VP Sara habang nakikinig sa mga banat sa kanya, na titignan niya pa kasi kaharap niya lahat eh. Nakikita niya pa lahat. Stick to the plan. Grabe po yung stick to the plan na yan. Hindi po, nabigla po sila lahat. Yung nagsasabihan, stick to the plan. Kinukwento po ni VP Sara kung ano yung ginagawa nila nung time na yun. Harap-harapan, no? Ine-expose sila ni VP Sara habang harap-harapan. Yung mga inihanda nilang script, in-expose na ni VP Sara. Oh, parang inano nga ni VP Sara na parang pinagtutulungan siya eh, di ba? Parang ako lang mag-isa dito, kayo, nandiyadyaan lahat kayo, no? Parang tingin niya, parang nagkakampi-kampihan kayo eh. Di ba? Hindi, totoo naman talaga. Is talagang parang nagkakampi-kampihan yung dating. Kasi lahat ng may galit sa kanya talaga, yun ang umuupak sa kanya eh. Pero ang problema niyan, hindi siya naupakan ng 100%. Talagang pinalagan siya. Pinalagan sila, kahit siya lang mag-isa. Kasi kung maiba-iba lang yung nakaupo sa upuan ni VP Sara, kung iba-iba lang yun, malamang ko nanginginig na yun. Pero hindi mo nakitaan si VP Sara nang takot sa kanila o pagkailang. Talagang nakakatitig si VP Sara sa mga mata nila. 'Di ba? Alam niyo kung ano? Focus sila sa confidential fund ng 2022. 2022. No? Focus sila. Kaya siya sumasagot nung una kasi talaga nakakatuwa po. Yung sagutan nila ni Franz Castro, kung ikaw, Franz, ay nagbabala ka pa na maging senador, hindi mo kakayanin. Nako? Wag na yung mangarap, bay. Nako, ha? Nako. Butatang-butata kayo ni Raul, oh. Si Raul, oh. Si Raul Manuel. Walang preno kasi kayo nagsisimula eh. Di ba? Oh, kita mo, naging starter pa nun si Castro talaga. No? Sinasabihan mo si VP Sara na kinu-question mo. No? Sinabihan mo binabalik sa kanila ni VP Sara lahat eh. Sinabi ni una, ang daming tanong ni si Monty nga, hindi nakapalag, kayo pa. Franz Castro na illegal daw, illegal. Sinimulan ni Franz Castro atake agad sa confidential fund. Yun po yung stick to the plan nila. Pasasamain nila, kahit na po ano isagot ni VP Inday Sara, meron po silang sagot dyan. Kaya halatang halata talaga na gusto si VP Sara talaga, nagisahin talaga. Gusto talagang hilahin si VP Sara. Kasi kung ang pinunta ni VP Sara dyan ay para sa pondo niya sa 2025, dapat yun ang pinag-uusapan. Para siyang itinatrap. Yung tinatrap siya, kaso hindi nagtagumpay yung trap na ginawa nila. 'Di ba? Nauwi sa wala. Hindi nila inaasahan din yung mga atake na gagawin ni VP Sara sa kanila. Handa sila. May mga nagprepare po ng mga table. Lahat po saan? 90% ng tanong nila saan? Pati po yung Chua. Yan yung mga kontrabida, yung Chua. Yan si Dan Fernandez sa si Bante. Binabawi po nila yung kakulangan nila, no? Hindi naman mga abogado yung mga yan. Binabawi po nila sa paniniga. Hindi po ubra yung paninigan nyo kay VP Sara. Parehong-pareho eh. Aral na aral si Dan Fernandez kay Abante. Pasensya na kayo kung walang direksyon yung usapan natin, ha. Para lang tayo nagkukwentuhang mga lasing ngayon. Kasi overwhelm ako, na-overwhelm po talaga ako ng saya. Ang saya po talaga. Kung ano na lang po yung dumating, ito po katatapos lang. Kaya ito fresh na fresh pa. Pagpasok pa lang ni Abante, bumabanat kagad ng yung dati niyang mga ginagawa. Ha? Yung dati niyang mga ginagawa na babanatan niya. Yung pagpasok pa lang maniniga na. Tapos pag nagkamali ka na sagot, contempt. Lalo na yung Dan Fernandez. Natatandaan ni VP Sara yung mga sinasabi. Walang sinabing ganyan. May nakusahan ba ako sa inyo? Na nabulol-bulol yung Fernandez, nag-walk out na lang. Nawala na, di ba?
Hindi Tama, ubre. wala namang inaasahan eh. Di wala nga rin siyang binabanggit na ano, di ba? Mga kasigaan yun ni Abante. Manang-mana ka dyan sa mga siga dyan. Yun, Pero ako kay Dan Fernandez, bumilib ako sa kanya yung about sa pakikipaglaban niya, about do sa mga Meralco. Yung sa Meralco, yung mga bill, kung ba't nagtataasan, ganito. Pero ngayon talaga medyo nadismaya ako, di ba, sa nangyayari. lang pala gagawin yun. Hindi nyo kaya yan. Magaling na abogada yan at sanay po sa balatubaan yan. Baka nakakalimot po kayo lahat. Duterte yan eh. Oh, yun yung sinasabi ko. Kaharap nyo ay Duterte. Alam nyo kung paano makipaglaban ng Duterte. No? Huwag nyong susubukan. Ayan, nasubukan nyo na. Gustong-gusto nyo makaharap ang mga Duterte. O yan, anak pa lang yan. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo nang harapin yung tatay. Baka mamaya magmumumura yung tatay dyan. Diba? Alam naman natin, kung ang anak talagang matapang talaga, malagabrela silang, huwag nyo nang harapin si Andres Bonifacio. Diba? Mga nakakalimutan nyo lang po, Duterte yan, ang bilis po nila mambara. Kaya harap-harapan, nababara kayo eh. Kaya maraming nagagalit sa mga Duterte. Kasi ang mga Duterte kasi is napaka-prangka. Napaka-prangka ang mga tao. Hindi natin sila nakikita ng kaplastikan. Kapag ayaw ka nila. Kung ano yung gagawin mo sa kanila, yun ang ibabalik nila. Kung maayos ka, maayos din ang balik nila sa'yo. Pero kung ikay sarcastic o walang yaka, ganun din ang ibabalik nila sa'yo. 'Di ba? Hindi sila yung parang namamlastik pa, na ginaganyan na sila, okay, sorry about this, ganito. Hindi sila ganun. Yan nga ang maganda eh. Pinapakita nila yung tunay na sila. Kaysa yung mga taong nagbabalat kayo na nagtatago lang sa panglabas na anyo, pero yung loob pala is naaagnas na. Yun ang mahirap doon. Kaya nga sinasabi, hindi naman natin kailangan ng ganyan na leader na bansa, masyadong mahdera, masyadong matapang, hindi naman puro ganyan. No? Nandoon na tayo. Pero maganda rin na ganyan. Na marunong magsalita, may paninindigan, matapang. Pero nakikita din naman natin si VP Sara kung paano tumulong sa lahat ng mga tao. Yung mga programang gusto niyang isulong is para sa taong bayan, hindi para sa sarili nila. Kaya yung sinasabi ko, hindi lang puro katapangan ang pinapakita niya, kundi malasakit sa taong bayan. Yun. Mga punto ni BP Sara. Kukontrahin siya, di ba? Oh, yung sinabi niya na Madam Chair, bakit po may tao rito? Teka, basahin natin baka mas maganda yung sinasabi ni BP Sara kaysa sa atin eh. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted on child abuse is still sitting in a seat of the House of Representatives. Nawala na po sila lahat. Yan yung sinasabi ko. Nagsalita si VP Sara about doon sa convicted kung bakit may nakaupong ganon. Nagsalita sila bakit pinag-uusapan yung ganon. Hindi naman dapat pag-usapan. Nanggaling na sa kanilang mga bibig na hindi dapat pinag-uusapan yung sinabi ni VP Sarang yon. Nanggaling na sa bibig nila, hindi na dapat pinag-uusapan. Bakit pinag-uusapan nyo yung about sa confidential fund na wala naman talaga din sa usapan? Diba? Parang bumabalik sa inyo, binabalik ni VP Sara. Kung igigets lang ng mga isip ninyo. Kasi sasabihin kay VP Sara, itong si Sara Duterte, salita ng salita, wala naman sa investigasyon yung, sa hearing yung pinag-uusapan. Diba? Kayo din naman, wala din naman sa hearing yung pinag-uusapan nyo eh. Yung tunay na dahilan kung bakit nandiyadyaan kayo lahat eh. Diba? Yung litanya ni Castro, no? Tungkol sa OBP. Windang po sila. Wala pong wala pong ang tawag diyan, wala pong silang nakahandang sagot dun eh. Wala po silang nakahandang sagot dun. Madam Chair, bato ka ng bato, no? Meron ka din pala, no? Meron ka din palang dumi sa katawan. Do not understand bakit a person not convicted on child abuse is still sitting in the seat of the House of Representatives. Sapul. Di ba? Convicted of child abuse. Bakit nakaupo? Alam nyo, wala po sila. Dinadivert. Nagwala lang sila lang. Pero dun pa lang, nawala na po sila sa hulog dun. No? Talagang durug-durug sila.
Tapos, ang maganda kay BP Sara, pinipresent niya, ito yung ginagawa niyo sa akin ngayon, no? Nahuli ko to si Kimbo, sinabi, stick to the plan. Di ba, Madam Kimbo? Nahuli ko kayo eh. Ha? Stick Kaya to the meron plan. kayong plano dito. Stick to the plan. So, may plano. Talagang plano. Aba. Ano yan eh? Ano yung plano nyo? Ang pag-uusapan natin ay yung confidential funds. Hindi yung lahat ng Pagdang tanong, 2025. confidential funds, sinabi na nga ni BP Sara na yun ang itatanong nyo. Tinuloy nyo pa rin kasi scripted eh. Stick to the plan eh. Ha? Saan ka nakakita? Ang isda Yung talaga plano nyo nahuhuli sa bibig. harap-harapan, ito yung gagawin nyo. Ito yung gagawin nyo ngayon. At ito yung ika-counter. Actually, kung marurunong sila, hindi na sana sila napahiya eh. Alam nyo, sabi ni Pipi Sara, yung inuulit-ulit niya para lang mas maunawaan natin kung ano po yung inuulit-ulit ni Pipi Sara. Nakasabuyang pa. Sabi ni Pipi Sara, sa una pa lang, magsasayang na tayo. No? Ito po yung sinabi ni BP Sara, all of my questions, all of my answers regarding all of your questions, I will answer with this. Sabi na ni BP Sara sa una. No? Sabi ni BP Sara, I will forgo the opportunity to defend the OBP's budget through a question and answer session. I will leave it to the House to decide on the budget submitted. No? Yung opportunity niya na madepensahan yung sarili, hindi niya na gagawin. Bahala na kayong House kung dapat doon naintindihan na ni Kimbo stick to the plan sila eh. Ano yung plano nila? Dalhin yung usapan sa confidential fund. Hindi nila mabarato si ano. Kahit papaano po matindi ang paggalang nila kay ano eh. Kung ibang congressman yung nag-raise ng punto na yun. Ano yung sinabi ni Gloria Macapagal? Maraming salamat Madam Gloria Macapagal. Kahit papaano po. Ako marunong akong kumilala ng ng mga ginawa Yun. Isa lang po tatlo. Yung isa nawala pa. Si Ungab, Congressman Ungab. Bilib na bilib talaga ako sa iyo at saka si Congressman GMA. Sila lang po yung mga naging kakampi ni ano, no? Silang dalawa lang po. Miski nga yung author, wala naman. Naturingang author ni hindi maipagtanggol yung budget. Paano nga maipagtatanggol? Hindi naman po kino-question yung budget. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin yung video na yon na si Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.